po yung dahilan kung bakit galit na galit po yung mga media ngayon kay ano. Kasi sinabihan niya ng bayaran. Totoo naman eh. Hindi ko maintindihan sa mga media na to bakit galit na galit. Totoo naman. Di ba? Marami naman talaga sa inyo bayaran. Hindi lahat. O ito, opinion ni Pia Cayetano kasi siya ang hinarang po eh. Tungkol po dito sa issue ng harang-harang. Pakinggan natin. Biglang nandiyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Hindi ko rin maintindihan. Itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no, nung naging acting siya, naging Senate President Pro Tem siya, may Senate President Pro Tem pa tayo, di ba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more, because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung ano nga ba yun? Nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari yun. Incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman po nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo, hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan, walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga orders. So sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun kasi hindi naman, sino siya para sabihin yun? Hindi kami, it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kami nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O sige, ituloy ko din naman yun. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. So, siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m., nakarating sa amin na nandiyan na yung mga witness. And sabi namin, di pa akitin? Ayaw daw pa akitin. So bumaba ako. And you can capture that in many news coverages that have captured it. May nakita ko sa GMA7, parang TV5, kinover nila yung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after kasi they're just doing their job na inaalam nila kung sino ito, and siyempre, I'm sure nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherwin na huwag silang papasukin. Pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema. So, tinawag ko na yung Marines, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So, sumama naman sila. And then, nung balik ko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandiyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So, bakit mo ko hinaharang? Hindi ko yung maintindihan. Hindi ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yun na sinabi niya sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason? To help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yun, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yun? Grabe, no? Bastusan, no? Ito yung bastusan. Alam mo, hindi ko alam kung pwede mang makialam ang Supreme Court at this time na without anything na pagbibigay ng pag nagbigay ng case o nagsampa ng kaso. Hindi ko alam kung pwede silang magmakialam kaagad. Pero ito, bastusan na talaga to Mantangin mo, senador, hindi mo papapasukin sa Senate. Ano ka? Sa totoo nga, violation yan alam ko, matinding violation yan. Yung harangin ang isang senador na makapasok. Violation yan. Krimen po yan. Ng isang senador, pipigilan. Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators, we are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O, ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yun? So, yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga
instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo doon. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Yun na yun. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore. Si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 Majority. members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President Pro Tempore. Sabi niya, shorten work hours for... Grabe, palaban na si ate. Hindi, alam mo, kilala ko kasi ito na pag nagkasama kami ni Senator Alan, kakilala ko ito. Ito yung simple lang eh. Hindi ho ito yung ganito. Ito yung napaka-humble po nitong tao nito. Tsaka grabe ho magtrabaho ito. And, for your info not everything na gusto, same policy sila ni Senator Alan, yung nag-uusap sila, ganito tayo. Hindi. Minsan nakikita pa namin na medyo nagtatalo sila pagdating sa mga polisiya at paniniwala eh. Pero this time, all out si Senator Pia kasi bastusan na talaga yung ginagawa eh. Di ba? Binaboy nila yung konstitusyon. Mga kababayan, binaboy nila ang konstitusyon. Literal, binaboy nila. Ipapaliwanag ko sa inyo. Mamaya, unya-unya, sandali lang, chotomate. For today. Since no official business has been scheduled today, doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin na binibigyan ng validity yung statement mo. Yung ways and means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman sinabi mo, since there's no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yun na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung meron siyang mga advocacy group, official business yun. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. Grabe, no? Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Hindi, alam mo, matagal na kasi kung walang tiwala dito sa Gatchalian na to. Wala naman nagawa to na maayos doon sa lugar nila, na pinagmamalaki nila. Wala naman eh. Di ba sabi nga ni iba, magaling yan. Kita mo, pag nailagay ang mga Gatchalian, di ba nailagay yung isang kapatid niya sa DSWD, ano nangyari? Yung IX, AKAP at saka kung ano-ano pa, nagamit sa politika. Yung mga Gatchalian na yan, walang naigawang maganda yan. Walang naidulot na maganda yan sa bayan natin. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Ano yung purpose nito? Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Nag-a-assist. Tapos sila gaganunin. Bastos eh. Bastos! Tapos sabi mo, Simple lang, madam. Buwa ka ng inang bastos. trabaho lang tayo? Talaga? Ako na magsasabi, alam ko hindi nyo sasabihin yun. Mga buwa ka ng inang bastos. Anyway, the hearing is ongoing. I'm good to go. Ito kasi alam mo mga kababayan, gusto ko lang itong i-point out po kasi madalas na ginagamit ito eh. Yung sinasabi nila kasi 'di ba alam naman natin nakasulat sa konstitusyon. Konstitusyon po nagsabi Hindi po kung sino-sino. Konstitusyon na nagsabi, 'di ba? Article 6 section 16. Wait, i-double check natin para sigurado. Article 6 section 13. Para mamalinaw. Yan. Article 6 section 16 na nagsasabi, a Senate shall elect its President and House of Representatives, its Speaker, by majority vote of all its respective members. Okay? Tapos, each House shall choose such other officers as may deem seem necessary.